Pinaigting pa ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang pagpapalakas sa iba't ibang programang magbibigay proteksyon at mangangalaga sa mga OFW. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Bumabangon ako para sa aking pamilya, sa mga gusto kong tulungan. Para din sa sarili ko. Pamilya ang naging kalakasan ni Evelyn para magpatuloy sa buhay. Siya ang tumatayong breadwinner. Mahigit 2 dekada siyang naging overseas Filipino worker. 8 taon siyang nagtrabaho bilang domestic helper sa Syria, 3 taon sa Dubai at 8 taon naman sa Riyadh, Saudi Arabia. At sa darating na December 30, ang nakatagdang flight niya pabalik ng Riyadh. Malungkot man dahil hindi sila magkakasama sa pagsalubong ng bagong taon, kailangan niyang magpatuloy alang-alang sa kanyang anak. Hindi kaya yung financial, tapos gusto namin makaahon din kahit konti. Kulang pa rin kasi pag dito ang trabaho namin. Nag-try na ako dito noon pero hindi pa rin. Kulang pa rin po. Pero masaya na rin ako, at least nakakatulong po. Habang kaya pa, okay lang. Plano na niyang tapusin ang kanyang kontrata sa Riyadh at manatili na lang dito sa Pilipinas, makapag-ipon at magtayo ng sariling negosyo. At ngayong Kapaskuhan, ang tanging hiling niya. Wish ko lang po maging healthy ang pamilya, maging okay po, walang yun lang po. Sana po tumagal, mas matagal pa po ang maging malakas pa, habang buhay, kaya pang trabaho. Hanggat kaya pa po, magtatrabaho pa rin. Gaya ni Evelyn, pamilya rin ang inspirasyon ni Catherine para bumangon at lumaban sa buhay. Bukod sa kanyang anak, sinusuportahan din niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Pero di gaya ni Evelyn, wala pa siyang balak huminto sa pangibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Mag-isa lang akong bumubuhay sa kanya. Kaya kailangan ko pang mag-ipon pa. Kailangan mag-extend. Sa pamilya ko po, sana po lagi po silang nasa maayos na kalagayan. At saka sa anak ko rin po, ganun din po. 8 taon siyang nagtrabaho bilang waitress sa isang 5-star hotel sa Jeddah, Saudi Arabia. At mismong sa araw ng bagong taon, ang nakatakda niyang flight pabalik roon. Bumabangon ako para po sa pamilya ko. At sa anak ko po, sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, at para rin po sa buong Pilipinas. Ilan lang sina Evelyn at Catherine sa mga tinaguriang bayani sa modernong panahon, ang ating magigiting na overseas Filipino workers na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, mabigyan lang ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Ang Department of Migrant Workers, kaagapay ang Overseas Workers Welfare Administration, pinaigting pa ang mga programang kakalinga at mangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga OFW. Katunayan, nasa 10 bilateral labor agreements ang nilagdaan ng DMW ngayong taon na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino na nais magtrabaho abroad. Mayroong mahigit 40 migrant workers offices sa ngayon sa iba't ibang panig ng mundo ang umaalalay sa mga OFW. Tuloy-tuloy din ang paghahatid ng tulong ng ahensya, lalo tigit sa mga distressed OFW sa pamamagitan ng Action Fund na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos. Mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon, umabot na sa 2.18 billion pesos ang naipamahaging tulong ng DMW sa mahigit 160,000 na OFWs, kasama na dyan ang mga lubhang naapektuhan ng gulo sa gitnang silangan. Tuloy-tuloy din ang kanilang repatriation program. Ngayong taon lang, umabot na sa mahigit 4,000 OFWs ang na-repatriate na. Kabilang sa kanila ang mga naapektuhan ng girian sa pagitan ng Syria at Hamas, OFW mula sa Sudan at Lebanon. We continue our efforts based on the directive of the President to help our OFWs, especially those in Israel who are affected by the continuing missile attacks by Iran upon Israel. We are working on sheltering those who need homes. Pag nagdesisyon na sila na gusto na nilang bumalik ng Pilipinas, isang tawag lang at we will facilitate the repatriation and their eventual reintegration through financial assistance
at yung programa po ng gobyerno. Patuloy ding pinalalakas ng DMW ang kanilang digital services para sa mga OFW. Umabot na sa mahigit kalahating milyong digital transactions ang naitala ng ahensya sa rollout ng OFW Pass. Aabot naman sa mahigit 100,000 benepisyaryo ang nahatira ng tulong medikal ng OFW Hospital sa Pampanga na kasalukuyang nasa level 2 na. Aabot sa mahigit 50,000 returning OFWs ang natulungan ng reintegration program. Kasama na rito ang mahigit 600 OFW teachers na nakakuha ng trabaho sa mga pampublikong eskwelahan. Sa ilalim yan ng Sa Pinas, Ikaw ang Mamsir program. At mahigit 800,000 OFWs naman ang naserbisyohan na ng OFW lounges sa Ninoy Aquino International Airport na bahagi ng mandato ng ahensya ang maging tahanan ng mga OFW saan man sa mundo. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.